Hello mga kagala, welcome back again to MT's Travel Vlog. So for today's video guys ay pupunta tayo ng Mindoro. So sa oras na to mga kagala ay nag-travel na ako from Manila to Batangas Port. At kumuha na rin pala ako ng ticket dito para papunta ng Abra de Ilog. At sa oras pala na to mga kagala ay nag-aantay lang ako ng barko na sasakyan ko papunta ng Abra de Ilog. After a minute na pag-aantay mga kagala ay pinasakay na rin kami sa barko. Sumasumay ba po? O gusto mo dyan? After an hour na travel mga kagala ay nakarating na rin kami ng Abra de Ilog dito sa Mindoro. So ang una kong gagawin mga kagala ay hanapin ko yung van na sasakyan ko papunta ng Sablayan Port. So inform ko lang kayo guys, from Abra de Ilog to Sablayan Port ay umaabot ito ng 2 to 3 hours ang travel time. Hi guys, for almost 2 to 3 hours ay nakarating na rin ako dito sa Sablayan Port. So this is Occidental Mindoro mga kagala. Napakaganda ng panahon ngayon. So ang event na ito mga kagala ay DIY ko lang siyang ginawa. So dahil matagal tayo sa isla mga kagala ay bumili muna ako ng mga food na kailangan ko doon. If ever na pupunta kayo ng Apo Reef mga kagala, make sure na meron kayong mga dala na drinks or mga kakainin. Dahil walang tindahan sa isla, if ever kung nandito pa kayo sa Sablayan, guys bumili na kayo ng mga needs ninyo. After a minute na waiting mga kagala ay pinasakay na rin kami ng bangka. So sa mga nagtatanong kung anong gagawin ko dito sa Apo Reef ay magpi-free dive po ako. Alam niyo guys, sobrang tagal ko nang pinag-isipan na pumunta dito sa Apo Reef. Ngayon lang nagkaroon ng chance na makapunta ng Apo Reef dahil ngayon lang nagkaroon ng free day. Dito ko lang tayo. So, From Sablayan Port mga kagala ay magta-travel kayo ng 2 to 3 hours para makarating kayo sa isla ng Apo Reef. Alam niyo guys, napakaganda ng panahon dito ngayon sa Mindoro. So sa event na to mga kagala ay medyo marami-rami kami. Siguro mga nasa 30 packs kaming lahat. Pero dahil sa mga nakasama ko dito ay meron silang organizer. Ako naman, DIY ko lang ginawa ang pagpunta dito. Ang ginawa ko dito guys ay nag-contact ako ng local guide para makapunta dito. Since DIY ang ginawa ko dito para makapunta ako ng Apo Reef ay sinabay na ako ng local tour guide na makasakay dito sa bangka papuntang Apo Reef. So sa mga mahilig mag-travel dyan ng DIY tapos gusto ninyong pumunta ng Apo Reef, guys, I will recommend this tourist guide sa inyo. So binuko yung DIY tour na to mga kagala kay Kuya Carding. If ever kung nagbabala kayong pumunta ng Apo Reef para sa free dive, guys, huwag ninyong kalimutan na i-PM si Kuya Carding. After 2 to 3 hours na travel mga kagala ay nakarating na rin kami sa Apo Reef. Karding. Kasama rin natin sa Pagkatapos ng briefing ni Kuya Carding ay kumain na rin kami. Guys, alam niyo ba na napakasarap ng mga pagkain na hinahanda nila dito? Pagkatapos namin kumain mga kagala ay nag-prepare na rin kami ng mga gamit na dadalhin namin para sa free dive namin. Alam niyo ba guys na sobrang excited ko sa event na ito? Paano ba naman kasi guys, napakaganda ng panahon, sobrang blue ng kalangitan, blue yung dagat, literal na crystal clear talaga ang dagat dito guys. Kapag pupunta kayo ng Apo Reef mga kagala, mapapasabi na lang talaga kayo na, wow, this is heaven. Tingnan nyo naman kasi mga kagala kung gaano ka crystal clear yung dagat. At isa rin sa mga napansin ko dito mga kagala ay sobrang daming isda. At hindi lang yun ang magpapamangha sa inyo mga kagala dahil makikita nyo dito kung gaano ka healthy or kabuhay yung mga corals dito. Unang sisid ko pa lang dito mga kagala ay grabe, parang ayoko nang umahon. So ang Apo Reef mga kagala ay isa ito sa pinakamalaking coral reef na magkakadikit dito sa Pilipinas. At pangalawa sa pinakamalaki sa buong mundo. So sa mga nagtatanong kung saan probinsya mapupuntahan ang Apo Reef, ito ay nakalocated lamang sa Occidental Mindoro. If ever napupunta kayo dito mga kagala, hindi kayo magsisisi dahil sa ganda ng mga tanawin dito. As you can see sa underwater captured ko dito mga kagala, sobrang linaw talaga ng tubig. So sa unang araw ko pa lang dito mga kagala ay nakaka-overwhelm na agad. Paano ba naman kasi sa sobrang ganda ng mga tanawin ay nakaka-inspired tumira sa isla? Saan ba sila? Punta kami ng mangrove. Tapos anong isa pa? Lagoon. Yan. Mahal naman nun. Ito yung mangrove forest nila dito. Maganda rin yung ano nila. Marami to sa amin, Pops. Sa inyo din. Kung ano mangrove pala tawag yun. Ito? Bakawan. Bakawan din sa inyo? Hindi. Parang Hindi. mangrove. Mangrove. Trip lang.
Hi guys, so ito yung unang gabi ko dito sa Apo Reef Island. Pagkatapos namin kumain mga kagala ay meron kaming napansin ng mga gumagapang. Guys, share ko lang to sa inyo, sobrang nakaka-amaze dahil first time ko makakita ng mga maliliit na pawikan. Ang sabi ng tour guide namin, ito daw yung mga last batch na pawikan na hindi nabiyak. So itong mga nakikita naming mga maliliit na pawikan, ito daw yung mga last na nag-hatch. Nga pala guys, yung mga pagbibideo namin dito ay may permission ng tour guide namin at napakaswerte namin na maihatid yung mga maliliit na pawikan sa dalampasigan. Good morning mga kagala. So pang second day na natin dito sa isla ng Apo Reef. Sa mga nagtatanong kung saan ako natulog, guys, meron sila ditong tent na pinaparentahan. Ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Tapos maghahanap lang kayo ng area kung saan ninyo gusto magtayo ng tent. So bibigyan ko kayo ng 360 view mga kagala para sa pagtatayuan ng tent. At hindi rin kayo matatakot dito mga kagala dahil merong mga coast guard dito na nakatira. As you can see guys, napakalinis ng lugar. Sobrang puti ng buhangin, sobrang pino. Pag pupunta kayo dito guys, mapapamangha talaga kayo. So sa oras na to mga kagala ay magpa 5 AM na. So ang gagawin ko ay mag-iikot-ikot muna ako saglit. So inform ko lang kayo guys ng best time to travel dito sa Apo Reef ay mga nasa November to May. Yun yung sabi ng tour guide namin. O dry season. Alam nyo kasi guys, napakaraming turtles daw dito na nagpupuntahan, sabi ng tour guide namin. Tapos guys, merong mga area dito na prohibited puntahan dahil merong mga nangingitlog na mga pawikan. Pero meron din ditong area na medyo malapit na pinag-anakan ng pawikan. Kung nakikita ninyo yung color green mga kagala, yan yung palatandaan na merong itlog sa ilalim ng buhangin. So kung mag-iikot-ikot kayo dito mga kagala, be observant sa inyong mga madadaanan. Share ko lang sa inyo guys, kagabi kasi habang kumakain kami ay meron kaming mga pawikan na nakita na gumagapang. So ganito pala ang ginagawa ng mga lokal kapag meron silang nakitang malapit na nangitlog na pawikan. Nilalagyan nila ito ng mga harang. Hi guys, so sa oras na ito ay magsi 6:30 na. Waiting lang kami dito saglit para sa preparation namin para sa free dive. Pagdating ng 7 AM mga kagala ay nagprepare na rin kami ng mga gamit namin para sa dadalhin namin sa free dive. Ito pala yung long fin ko mga kagala, nabili ko lang siya sa TikTok, napakaganda niya. Tapos konting briefing para sa mga safety na gagawin. Pagkatapos mag-briefing ng organizer ay kumain na rin kami. So ito pala yung second day namin mga kagala. Pagkatapos namin kumain ay nagprepare na rin kami ng mga gamit na dadalhin para sa fun dive namin. If ever napupunta kayo ng Apo Reef mga kagala, make sure na may dala kayong sunscreen dahil sobrang init dito. To make sure na maprotektahan ang mga balat ninyo sa sunburn. Guys, tingnan nyo naman yung dagat kung gaano kaganda. So ang pupuntahan pala namin mga kagala, ito ay ang pinakasikat na destination or spot dito sa Apo Reef. Walang iba kundi ang Chefwreck. Yung mga nakasama ko dito sa event na to ay sobrang excited na sumisid sa ilalim. Grabe rin kasi ang travel time dito mga kagala. Kailangan mo siyang sadyain para ma-experience. Kahit di naman ako, naglaan ako ng time para dito to experience the underrated tourist spot dito sa Pilipinas. Guys, ito yung Chefwreck na sobrang sikat na spot dito sa Apo Reef. Guys, inform ko lang kayo na meron itong lalim na 14 meters. At nasa 8 meters naman siya kapag low tide. Kahit mga beginners ay kayang-kaya ang lalim nito. So ang next destination namin mga kagala, dito naman yung area kung saan merong stingray, turtle at saka shark. So shoutout ko pala dito si Miss Kyle na sobrang haba ng breath hold. Grabe yung breath hold niya, hindi ko siya kayang sabayan. So sa unang sisid ko palang mga kagala ay may nakita na agad akong stingray. So ito yung black stingray guys, nagpapahinga lang siya. So sa mga oras na ito mga kagala ay kinuha na namin yung mga gamit namin dahil ito na yung last day namin dito sa Apo Reef. Pero meron pa kaming isang spot na pupuntahan. Ang sabi ng tour guide namin ay marami daw maming doon at sana pala rin kami na magkaroon.
Pagdating namin sa area mga kagala ay sumisid na agad kami. Alam niyo ba guys, unang sisid pa lang namin ay nakita na agad namin yung sinabi ni kuya ng mga maming. Alam niyo ba guys na hindi lang isa ang nakita namin dahil sobrang daming maming ang nakita namin. Alam niyo ba guys, yung isda na ito yung shifting gender na isda. Ito yung isda na nagpapalit bilang babae o lalaki. Sobrang swerte ko dahil na-experience ko ang mga ganitong klaseng activities. So hanggang dito na lang tayo mga kagala. Maraming salamat sa nanood. See you on my next video. Bye bye!